Muli ang pagdaluyong kay Celine ng matinding kaba, binabayo ang kanyang dibdib. Agad nagtago ito sa likod ng bintana, tila kinakapos ang kanyang paghinga. Pinagpapawisan ng malapot ng lalamig, pinagkapikit-pikit ang mga mata, nagtago sa pader, ang biglang panlilisik sa mga tingin ng magtataho, tila pamilyar sa kanya. Nang bigla, nagulat si Celine, tila lalong binayo ng kaba, kita ang pamumutla ng dalaga, parang binabad sa suka. Ate, anong nangyayari sa'yo? Si Andeng, naroroon na sa kanyang harapan, hawak ang isang basong naglalaman ng taho. Andeng, ang magtataho, tinungo ng tomboy ang bintana, wala na siya, nakaalis na, bakit, ate? Dahan-daang dumungaw si Celine, at nakikita niyang wala na nga ang matandang magtataho sa harap ng kanilang gate. Wala, labis mang nagtataka sa madalas na nakikita sa kanyang dalagang amo, hindi na nang ulit si Andeng. Iiwan ko na rito sa mesa ang taho mo, ate, nakababa na si Andeng, agad bumalik si Celine sa salamin na bintana, isinara itong mabuti. Natitigil ang naupo ito sa kama, ang mga tingin niya kanina parang nakita ko na. Ipinilig ang kanyang ulo, saka tinungo ang kanyang lalagyan ng gamot, kumuha ng isa at ininom ito. Dumiretso si Andeng sa kanyang tiya Gloria, naroon pa rin ang labis na pagtataka. May sakit ba si Celine? Tiyang, napakunot noo ang matanda, abala pa rin ito sa pagdidilig ng kanyang mga halaman. Bakit mo naman naitanong yan? Nagtataka lang ako. Parang lagi siyang natutulala, o namumutla, parang lagi siyang natatakot. Di ba nga noong unang pagdating nila, halos nawalan pa siya ng malay? Tila may pag-iwas sa mga mata ng matanda. Maging siya, tila may itinatagong lihim, na tahimik ang matanda. At nang sumagot, basta, kailangan lagi natin siyang binabantayan, iyon ang bilin ng kanyang mga magulang. Oo nga po, sinabi rin yan sa akin ni Ma'am Bettina, ako raw ang magsisilbing alalay ni Celine, o bodyguard, lagi ko raw sasamahan si Celine. Sundin mo na lang si Betty, tutal, magkasundo naman kayo ni Celine, mabait na bata yan. Oo naman, tiyang alam ko naman kahit na noong mga bata pa kami, mabait na yang si Celine, may pagkalam pa lang, laging nadadapa sa lupa. Kaya nga ikaw naman noon pa ang tagapagtayo niya, basta, ngayon, babantayan mo siyang palagi. Ang mga sumunod na araw sa pamilya ay payapa hanggang sa mga anak, doon muna ako sa Manila magstay, kay Lola Rodora nyo, malayo at hassle sa pagbibiyahe araw-araw kung dito pa ako manggagaling kapag papasok sa work. Be good, and always obey your mother, lalo ka na, Kathy, huwag makulit, hindi ka na baby. Napahalakhak ang bunso sa sinabi ng ama, Dad, I'm good naman always, lalo ngayon, I have this cute little puppy, cutie, come baby. Ang buntot ng tuta ay gumalaw ng gumalaw, maamong-maamo na ito kay Kathy. Alam ni Rudy na wala na siyang magagawa tungkol sa tuta, mahal na ito ng kanyang anak. Isa pa, wala nang naghanap sa maliit na aso. Tawag ni Bettina sa kanyang asawa na abala na sa pagbubuklat ng dyaryo. Enrollment na pala sa Kapitolyo next week, paano ang mga bata? Si Kathy, grade 6 na, at si Celine, gusto raw mag-masteral sa creative writing. Her education in the States is a big advantage, at bakit kailangang magpakapagod pa? Pwede tayong magtayo ng sariling publication dito. Naririnig ni Celine ang sinasabi ng ama habang tumutulong na ito sa pag-aayos ng mga gamit nito na dadalhin sa Maynila. Umupo si Bettina sa tabi ng asawa, pagbigyan mo ng anak mo, buti nga yun, malilibang siya kaysa magburo rito sa loob ng bahay. I mean she can work temporarily sa publication ni paring Alfred, lalo now, ako na ang humahawak sa lahat sa dyaryo, at pwede tayong maglabas sa sarili natin, siya ang magsisilbing managing editor kaagad. Pero ramdam ni Bettina, at nakikita niya sa mga mata ng asawa ang tila biglang pagkabahala, at narinig niya sa paggaralgal ng tinig nito. Agad na intindihan yun ni Bettina, pabulong na ang kanyang pagsasalita. Matagal ng panahon, can we just move on, magtulungan tayong wag mabuhay sa kahapon. Natahimik si Rudy, tama ngang sinasabi ni Bettina, nagtungo sila sa States para makalimot, sapat na ang 10 taon para kalimutan ang isang mapait na trahedya, at higit sa lahat, naalala niya ang sinabi ni Alfred, na naabo sa sunog ang salarin. Okay, you win, basta hatid sundo siya ni Andeng, at walang boyfriend. Natawa si Bettina sa sinabi ni Rudy, alam niya na nasabi lang ito ng asawa dahil mahal na mahal nito ang panganay at gustong maproteksyonan. Lumingon si Bettina kay Celine, na alam niyang narinig na ring lahat nito ang kanilang huling pinag-usapan. Lumipas pang mga araw, sa loob ng sasakyan sa labas ng universidad naghihintay si Andeng. Para mawala ang pagkainip, lumabas ito ng van at nagpahangin. Nang bigla, hello, ate, naghahanap ka pa ng schedule, sige, dito lang ako sa labas, maghihintay sa'yo. Kaharap ngayon ni Celine ang mga nakapost na schedule sa blackboard, sa isang universidad sa sentro, nag-aalok ng mass aerial courses na sakto sa hinahanap niya,
Nang sa kanyang pag-atres, aray ko, sigaw ng nasaktang babae, nagulat si Celine. Hindi niya naramdamang may naapakan nga siyang babae, at, nang kanyang tingnan, nakita niya ang nakayuko na isang nasa 50 anyos na, tagalinis doon.